Hello guys! Welcome to our first video tutorial. So I guess natapos nyo na yung introduction ng digital selling. That's why nandito ka na sa video na ito. So again, remind ko lang ulit na most of my video tutorials here are just the basic. Yes, mga basic lang kasi I assume na lahat ng nag-enroll dito are beginners and wala pa talagang idea, or kung may idea man is hindi pa talaga ganun ka-wide yung knowledge, no? So, yung goal ko talaga dito sa online course ko is to introduce digital selling the easiest way para maintindihan kahit beginners ka pa lang. Kasi hindi ko naman pwede na i-introduce sa inyo agad yung major functions. Una, dapat malaman nyo muna yung pinaka-basic, at ang pinakauna kong i-discuss is about Canva. Very simple lang ang tutorial na ito, at yung unang topic dito is mga basic lang. How to start Canva, also mga shortcut keys para mapadali yung pag-i-edit natin. So, simulan na natin. First is dapat may account ka sa Canva. And then, kapag nakapag-create ka na ng Canva, by the way, naka-Canva team ako, so naka-pro subscription siya, trial version. So, i-assume na natin na nasa ka na, sa homepage ng Canva. So, create lang tayo ng design. So magsiset tayo ng blank designs. Yung mostly talaga na ginagamit ko na size is yung A4. So, try natin yung A4 na lang kasi yun yung normally paper natin na ginagamit for printing. So, try natin gamitin yung A4 na portrait para pinaka-basic lang talaga. So, yan. Meron na tayong blank na page. Yun nga, yung video na to is about mga basic lang na functions. Yung mga shortcut keys ng Canva para, mapadali lang yung pag-edit. Kasi, yung natutunan ko dito sa Canva is when you compare to Photoshop, kasi I've been using Photoshop for 10 years already. And then, I can say na medyo magkakapareho lang sila. May mga functions din na hindi talaga siya makukuha ng Canva. So, may time pa rin na babalik talaga ako sa Photoshop. Pero dito sa Canva, mostly naman kasi dito sa digital selling is gusto talaga natin yung parang editable lang. And then, may edit na siya ng mga clients natin by sharing the template link. So, yun, na-discover ko na marami palang functions si Canva. Kasi most of the time, compared dun sa nagpo-Photoshop ako, dito sa Canva is mas nasisave niya yung time ko dito. Mas napadali na yung buhay ko ba. Kasi dun sa Photoshop, as in from scratch, nagsa-start talaga ako ng from scratch. And then, I have to search sa Google and then download PNG or whatever file na kailangan ko and then download there, from here, from there, ganun. So, dito sa Canva, though from scratch pa rin ako nagsa-start, pero, yung functions kasi niya dito is andito na halos lahat eh. So, sa blank page na ito, gusto ko mag-start from scratch. So, yung gagawin natin dito pa lang sa elements or kahit dito sa designs, kung titingnan mo yung designs, may templates na dito at saka styles. So, kung titingnan mo dito sa templates, kung wala ka talagang maisip na design, is meron ng mga designs na pwede mong magamit in case wala ka talagang maiisip na design. So, since gusto ko mag-start from scratch, so, punta tayo dito sa elements. So, dito, sa search elements, mag-search ka lang kung ano yung gusto mo. Like, for example, gusto kong gumawa ng milk tea menu. Let's say, ganun. So, gusto kong medyo, okay, search natin yung bubble tea. So, sa bubble tea is ganun. Very specific lang tayo dito. Kung dito ka sa graphics, normally nandito sa graphics is yung mga walang background, yung mga transparent background. So, kapag pinindot mo, for example, let's say, ito, cute. So, wala talaga yung background, guys. So, parang ganun. What if gusto ko yung background niya is color something pink din? So, I'll just click the background. Click ko lang yung background. So, mapapansin nyo dito, may kulay dito, background color. So, i-click ko yan. Tapos, mamimili na ako ng color.
So, napansin nyo dito guys, na maraming kulay na pwede nating pagpilian. Pero, dito naman sa photo colors, ang maganda dito sa Canva guys is, nakukuha na niya mismo yung mga colors sa mga elements na nakukuha mo. So, for example, ito, sa milk tea na ito, automatic na niyang nade-detect yung kulay. 'Di ba? Yung kulay, balik tayo doon. Yung kulay ng nasa mismong element na to. So, let's say, kulay na pipiliin mo, ay hindi siya magiging malayo dun sa mga elements na ginagamit mo. So, let's say yung pipiliin kong background is itong lighter one. So, parang I think medyo na nagbe-blend siya masyado. So, pipiliin ko yung darker. So, yun, medyo mas nag-pop yung color niya. And then, kung gusto ko namang humanap ng ibang elements na similar dito, sa similar na elements na to, kasi ayoko naman pumili ako ng ganitong elements, saka pipili ako ng iba dito, parang hindi naman siya connected. So, kung gusto kong similar element lang siya, yung ginagawa ko normally is, right-click ko siya, tapos punta ako sa info. Info. Then after info, i-click ko yung see more like this. So, yun, lalabas na lahat na similar na elements para hindi talaga siya masyadong malayo dun sa unang element na napili ko. So, let's say this one. This one na lang. Kasi it's like a cake na nasa isang plastic. So, napaka-cute na yan. So, yan. So, let's say ganyan. What else? Pipili lang talaga tayo ng similar, yung parang sobrang magkalapit lang ng design sa mga naunang napili natin. So I think yan na lang muna. So, after nating pumili ng elements, mapapansin nyo dito na merong text. So, dito, may nakalagay na may font combinations na eh. Pwede ka nang pumili dito eh. So, since gusto ko nga yung basic eh, yung parang in-introduce ko talaga sa inyo yung paano talaga magsimula from scratch. Kasi yung goal ko dito is dapat after niyong matapos yung itong course na to is dapat marunong kayong magsimula ng sarili niyong design. Kasi kapag kayo talaga yung gumawa sa design nyo is mas ma-appreciate niyo yung value ng mismong template niyo. Mas ma-appreciate niyo na dapat kayong mag-price at least not below 100. So, yun. After that, dito sa brand, i-discuss ko ito about sa brand later on. Kasi nasa basic pa tayo eh. So, ito, upload. So, normally, nandito sa uploads is kapag may files na or may elements na hindi mo makikita sa Canva, pwede kayong mag-download from Google or from other AI-generated platforms, ganon. So, i-upload mo siya dito. Makikita nyo dito lahat. Dito naman sa draw, may mga ganitong klaseng pen. So, pwede mo yung gamitin. Dito naman sa project, makikita mo normally dito yung mga previous templates mo. So, yeah. So, since itong ginamit ko is bago, so, medyo wala pa masyadong elements. So, dito sa apps, makikita nyo dito, marami talaga siyang functions yung Canva. Kailangan mo lang talaga siyang i-explore. So, with that, i-explain ko lang yan later on. So, yun nga, dun muna tayo sa basic. So, close na natin to para medyo... So, yan. So, yan. May background na tayo at saka dalawang elements. So, yung gagawin natin is maglalagay tayo ng text. Yung parang, kumbaga, name ng milk tea shop. So, yun nga, sabi ko kanina may text dito. Pwede mo i-click yung add a heading, add a subheading, add a little bit of body text, pwedeng ganun. Pero dito sa Canva, may natutunan akong shortcut keys eh. Yung mga shortcut lang para hindi mo na kailangang pumunta dito sa sidebar, sa side toolbar para So, yung shortcut keys para dito para magkaroon ng text bar is you only have to press your keyboard letter T. Okay, try natin ha, letter T. So, yan.
automatic na merong nakalagay na your paragraph text here. 'Di ba? So, yung gagawin natin dito is maglalagay tayo ng kunyari pangalan ng shop. So, let's say incognito milk tea. Ganon. So, lakihan natin. Ganyan. So, lagay natin dito sa itaas. So, dito sa taas, may magic, right? Maraming functions dyan. I-explain ko lang din later on. Not with this video. Kasi dito sa video na to is basic lang. So, basic lang talaga yung i-discuss ko dito. So, again, dito naman sa katabi ng Magic Write, meron kang mga fonts. As in, maraming fonts na pagpipilian. So, let's say, yung pipiliin natin dito is, ano bang magandang piliin? Ganyan. Parang ayoko. Double bubble shadow. Yan na lang. Let's say, yan na lang. And then, dito naman, next to the font is yung font size. So, mamimili ka lang dyan size. Pero normally, yung ginagawa ko lang talaga is yung ganun, dinadrag ko na lang para mas matansya ko yung size. And then, sa katabi naman, kailangan yung i-click yung text, guys, ha, para makita niyo yung toolbars na nasa ibabaw. So, ito, my color. So, what if gusto ko dito is this similar lang din, no? Nakikita nyo yan. Since dalawa na yung elements natin, binibigay niya yung mga photo colors ng dalawang elements. So, gusto ko, piliin ko is yung nandito sa bubble tea mismo, yung lighter color. So, yan, mabas na. And then, yun, may italic. Yung bold is naka-disable siya kasi sa tingin kasi ni Canva is naka-bold na yung font style mismo. So, may function din dito ng alignment. Kung gusto mo siyang left align or center, justify, right alignment, ganun. Meron din ditong kung gusto mo siyang mayroong bullet, may number. Dito naman is na-adjust niya yung letter spacing. Parang ganun, gusto mo masyadong magkadikit, gusto mo masyadong magkalayo sila, pero gusto ko talaga yung standard lang. Ito naman line spacing is like for example, may space na ganyan, 2 lines siya. Tapos feeling mo magkalayo yung dalawa, so i-adjust mo lang yung line spacing para medyo ganyan. So dito na natin magagamit yung center alignment. Yan, naka-center na siya ha. So, i-move ko siyang ganyan para maganda tingnan. So, after that, nakikita nyo dito is transparency. So, i-adjust mo lang dito kung gaano kalabo or gaano kalinaw yung isang element na siniselect natin. So, gusto ko siyang 100% lang. Dito naman sa effects, makikita rin natin dito yung mga styles, mga effect styles like shadow, may lift, may halo, ganun, splice. Sa marami pa to. Didiscuss ko rin ito sa mga next video. So, balik tayo doon sa none. Meron ding curve, ganun. So, balik tayo dito sa toolbar. Animate. Merong mga animation. Normally, ginagamit to kapag nag-video edit ka. So, since yung gagawin natin is graphic lang, so, hindi siya applicable sa video na to. I-discuss ko ulit ito sa other videos. So, dito naman is position. Dito sa position, guys, is napaka-importante ito. Kasi kapag nag-design ka, is importante alam mo yung size ng bawat elements na nasa page natin. Yung nasa blank page natin. So, ito, makikita mo dito, like for example, itong milk tea na to, makikita ko dito, yung size niya, which is ito, 63.97 mm by 85.58 mm. So, ito namang parang cake is ganon, 45.9, ganon. Makikita mo talaga yung sizes. Ganon din dito. Makikita mo rin siya.
Pwede mo siyang adjust yung align to page, mga ganon. Nandito siya sa position under arrange. Dito naman sa layers, guys, importante din itong malaman nyo to kasi dito mo makikita lahat ng elements eh. Pwede mo siyang i-drag, something like that. Mas madali siya. Mas madali mong makikita yung mga elements kapag medyo, lalo na kapag maraming elements na yung nalagay. Tapos parang confusing na yung mga nagagamit nating elements, kung saan na siya nalagay. So, importante din na i-check natin yung position, yung layers under position para makita natin yung mga elements or mga text na nasa blank page natin. So, after that, ito naman is copy style. Yung function nitong copy style, guys, is kaya niyang gayahin kung ano yung mga blending options na ginamit mo sa isang element. Okay? I'll show you how, ha? Like for example, gagawa ulit ako ng isa pang text. So, press natin yung letter T. Tapos, lakihan lang natin. What if gagawin ko siyang color pink? Napansin nyo yan? So, what if i-click ko tong copy style. After that, I will click this one. Itong nasa ibabaw. See, magagaya niya kung ano yung kinapi mo na style is mata-transfer nyo sa element na paglalagyan nyo. So, yun. Nalaman na natin yung mga tools dito sa taas. So, after that, dito naman sa ibabaw, guys, dito na natin makikita yung file name. Ako kasi normally, nilalagyan ko talaga ng file name para madali ko siyang makita kapag na-save ko na siya. So, para sa akin, okay na tong incognito milk tea. So, I will leave it as is. So, dito naman sa baba, merong notes. So, pag-fill mo lang mag-notes sa ganito, ganyan, ganyan. Okay, next page. Napansin nyo, walang notes kasi andito siya sa first page, yung note mo. Dito naman sa second page, wala. So parang ano lang siya, for reminder or something na gusto mong, like for example, yung Canva kasi is pwede mong i-share yung link. Tsaka kapag shinare mo siya sa ka-workmate mo or kakilala mo, may notes ka na nilagay sa mismong page. So, remind mo siya na, hey, meron pala akong notes sa bawat page. So, check mo na lang, ganito, ganyan. So, yun yung function niya. Dito naman sa duration, normally ginagamit lang to for video editing. So, medyo malayo pa tayo dyan. So, skip muna natin yan. Dito naman sa right side, lower right side, ito yung parang zoom in, zoom out niya. At ito naman is yung scroll view. Yung makikita mo lahat yung page, nag-add ka ng page, ganyan. Pero mas gusto ko yung naka-thumbnail talaga siya, guys. Yung parang nakikita ko yung bawat page talaga. So, ito naman is naka-grid view. Parang maramihan. So, ito is para makita mo lang yung lahat ng pages na nagawa mo. So, balik natin. Ito naman is pang full screen. Ganun, for presentation, I guess. Kasi hindi ko siya normally ginagamit. So, yeah, close natin. So, balik tayo sa first page. Yun. So, yung next naman na i-discuss ko is yung mga shortcut keys. So, yung unang shortcut keys na i-introduce ko is yung undo. When you say undo, which means babalikan mo yung previous na nagawa mo. So, like for example, feeling ko, gusto ko ibalik itong this one to the original white one, yung parang malaki. So, I have to press Control and Z. Okay. Since yung previous na nagawa ko is, di ba, na-notice nyo, parang na-remove yung
yung page. Kasi yung previous, pinaka-recent na nagawa ko is nag-add ako ng pages eh. 'Di ba? So, kapag press ko yung Control Z, mariremove yun kasi yun yung pinaka-recent na nagawa ko. So, since nag-iisang page na lang siya, Control Z natin ulit kung babalik ba yung incognito milk tea sa dati niyang style. Let's see. So, yun, nadidetect niya pa rin yung parang movement. So, yan, bumalik na siya by pressing Control Z. Control Z is undo. Babalikan niya yung mga previous na ginawa mo. Meron naman tayong shortcut keys para i-redo naman natin. Kung merong undo, merong redo. Kung nabalikan mo yung mga previous na nagawa mo, pwede mo ulit balikan or gawin ulit yung nagawa mo na. Gets? So, when I press Control Y, di ba, babalik ulit siya. So, Control Y, Control Y, Control Y, o C, binalik niya yung mga nagawa ko. Control Z natin ulit. Gusto ko siyang ibalik doon talaga sa yung parang malaking incognito milk tea. So, yung next na shortcut keys is Control C. Alam naman natin, pinaka-basic yung Control C. Nagka-copy ka lang eh. Control C. Press ko na yung Control C. Tsaka, alam naman natin na ang kasunod ng Control C is Control V. Yan. See? Na-copy niya. Control V means paste. Control C means copy. Control Z means undo. Control Y means redo. Control C means copy. Control V means paste. So, delete natin to. May other ways din, guys, on how to duplicate element. So, all you have to do is to you press mo lang yung gusto mong i-duplicate. So, click ko yung ito. So, I will press Control D. Meaning ng Control D is duplicate. So, pwede mo yung gawin ng maramihan. So, like that. Yan yung meaning ng Control D, which is duplicate. So, Control Z natin ulit. Kasi alam na natin yung duplicate. Shortcut keys ng duplicate. And then next is Control A. Yung Control A, yung mga shortcut keys dito, guys, is napaka-basic lang. Parang alam na natin to eh. Kasi yung mga shortcut keys dito is nagagamit natin sa mga Microsoft Word, mga Excel, ganun, or Notepad. Functional itong mga shortcut keys na to other platforms. 'Di ba? So, next is Control A. When you say Control A, meaning, nasa-select natin yung lahat ng elements dito sa mismong page na to. So, try natin, Control A. See? Kung titingnan mo ang position, see? Na-select niya yung lahat ng elements. Okay? So, next naman is Control G. When you say Control G, is nag-group niya yung mga elements. So, para hindi siya parang magkakahiwalay-hiwalay kapag ginagalaw mo siya. Like, for example, press natin yung Control G. 'Di ba? Napansin nyo, nag-merge yung mga layers dito sa positioning natin. Kung gusto mo namang i-ungroup siya, you need to press Control Shift G. See? Kung gusto mo siyang i-group, guys, ha, again, kung gusto mo siyang i-group, select nyo muna lahat. Or kung gusto mong i-select lang itong dalawa, ha, gusto mo i-select lang itong dalawa, you need to control, let's see, ha, nakita nyo dito, dalawa lang yung na-select. Kung gusto mong i-group itong dalawa, all you need to press is Control G. Okay? Kung gusto mo siyang i-ungroup, Control Shift G. So, magkaiba siya. Next is yung delete. Napaka-basic lang yung delete, guys. Makikita nyo yung delete dito. See, wait ha, may delete dito. Sa keyboard natin, meron ding delete. 'Di ba? So, pwede siyang i-delete. Delete natin to, ha. Press del.
See? Na-remove siya. Next is yung Control P. Yung Control P is pinaka-basic din. Alam natin na ito lahat eh. This is for printing. Next naman is yung okay, add tayo ulit ng text. So, nag-add ako ng text. Hi, hello, world. So, i-change ko yung font style into basic lang na font style. Let's say, pinaka-favorite ko talaga tong Montserrat eh. Parang go-to font ko talaga to eh. So, let's say, regular lang. Regular na hi, hello, world. Or, let's say, hello, world na lang para parang, you know, programming. So, hello, world. So, yung next na shortcut keys na ituturo ko is kung paano siya i-bold without using the tools dito sa taas. So, all you need to do is to press Control B. See? Naging bold siya. Kung gusto mo naman na maging italic siya, you need to press Control I. See? Naging italic yung kinalabasan niya. Kung gusto mo naman na medyo meron siyang underline, you need to press Control U. Yan. So, parang na-activate tong mga tools dito sa itaas. So, ibalik natin. So, kung gusto mo siyang ibalik, like for example, gusto kong mawala yung underline, ganun pa rin yung gagawin nyo, Control U pa rin. So, kung gusto mong i-underline ulit, Control U. Kung gusto mo i-remove, Control U pa rin. Gusto kong mawala yung italic, press ko pa rin yung Control I. Control B kung mawala yung bold. So, next na ituturo ko is kung paano siya i-capital lahat. Diba? Merong function dito on how to para makapital siya lahat. Itong uppercase, parang hindi ko to siya nakita kanina. Meron siyang stroke. And then, meron ding uppercase dito. Pero may shortcut keys tayo for uppercase. Yung ipipress lang natin is Control-Shift-K. Yes, Control-Shift-K. Try natin. Yan. Gusto mo namang ibalik siya sa mga lowercase, ganun pa rin, Control-Shift-K. Next naman na gagawin natin is yung layering and positioning. Kasi, yung sabi ko kanina, pwede tayong pumunta dito sa position, under layer. Kung gusto mo i-adjust yung layering, like for example, gusto mong nasa taas si Melty, or nasa baba si Melty, or parang ganun. Kasi like for example let's say, itong cake na to, nandito. Tsaka yung Melty is nandito siya sa likod. So, gusto ko siyang nasa sa top ng cake. So, ilalagay ko siyang ganyan. So, di ba nakikita nyo nasa top na siya. Meron din tayong shortcut keys para dyan. Para ma-send sa back yung element, yung ipipress natin is yung control at saka open bracket. Iba yung open parenthesis yung open bracket. So, press natin yung control, tsaka open bracket. See, nasa likod na siya. Kung gusto mo naman na i-bring forward or i-bring front is yung opposite niya, which is yung control at saka close bracket. See? Okay, next. Next is yung alignment and movement. So, may shortcut keys tayo para dyan. Kung medyo gusto mo siyang i-move, so let's say gusto kong i-move yung Melty ng very, very light lang. Very, very konti. So, pinaka-basic is you have to press the arrow keys. So, gusto ko siyang i-move sa right side. So, pre-press ko lang yung right arrow keys. So, yun. Kita nyo may movement na nangyayari. Pero, napansin nyo na kapag pinress ko yung arrow keys is parang maliliit lang yung movement na nagagawa niya. Kung gusto mo naman yung malakihang movement, all you need to do is to press shift at saka yung arrow key. Wait See? Napansin nyo? Malalaki yung movement na nagagawa niya if nakapress yung shift. Pag wala yung shift,
Ganon, maliit lang. Pero pag meron siyang shift, malalaki yung movement na ginagawa niya. Next is yung another shortcut keys para mag-duplicate. Diba kanina sabi ko, yung other ways para mag-duplicate is yung control D. Diba? Nag-duplicate siya. May other ways para mag-duplicate. All you need to do is to press mo yung Alt. First muna ha, click mo yung element na gusto mong ma-duplicate and then you press Alt. Yung Alt key, kung naka-press na yung Alt key, and then need mong i-drag. Yung parang ganon. Gets nyo ba? Again, kung gusto nyo ma-duplicate, instead of Control D, meron pang iba, which is, press mo yung element, press the Alt, and then, drag. Drag, drag, drag. Ganon. So, yan, medyo magulo na siya. So, Control Z natin kasi gusto ko siyang bumalik sa dati yung parang konti lang yung elements. Control Z, Control Z, Control Z. Yun. So, next na shortcut keys na ituturo ko is yung view and zoom. May shortcut keys tayo sa zoom. Kasi kanina, in-introduce ko na merong zoom in, zoom out dito sa bottom right ng Canva. Pero meron ding other functions para ma-zoom in and zoom out yung page. All you need to do is to press Control, and then the plus sign. See? Gusto mo naman i-zoom out, Control plus the minus. Gusto mo i-zoom in, Control plus. Kung i-zoom out, Control minus. Dito kasi sa Canva is mas comfortable ako meron siyang ruler. Kasi sobrang useful ng ruler para sa akin eh. Just like for example, ito yung ruler guys, na dito at saka dito sa taas. Yung ruler is napaka-useful sa akin kasi tinutulungan niya akong ma-align yung mga elements na ginagawa ko. Like for example, all I need to do is to click the ruler and then drag. See? Click the ruler and then sabay hila. Makikita mo yung ruler na yan. Dito din sa taas, click the ruler and then drag. Ganyan. So, may imaginary ruler ka na. So, don't worry, yung ruler is hindi siya magiging visible dun sa pagbibigyan mo ng design. Ikaw lang yung makakakita ng mga rulers na yan. And then, kapag hindi mo naman nakita yung ruler dyan sa Canva mo, is pwede mong hanapin siya dito sa file, tapos dito sa settings, and then merong show rulers and guides. Sinawala siya. Gusto mo namang ibalik, nakita nyo naman dito sa function, dito sa settings, meron siyang nakalagay na Shift plus R. So, gagawin mo yan. Shortcut keys din yan. So, let's press Shift plus R. So, yan. Nakabalik na yung ruler. Diba? So, next natin gagawin is yung mga elements and shapes, guys. So, remove natin si Hello World. Okay. Babaan natin ng konti si mga elements. So, what if gusto kong mag-add ng shape? Yung shortcut keys ng mga shapes is very simple lang. Yung rectangle and square is similar lang. Kasi pwede mo naman siyang i-resize. So, yung shortcut keys ng rectangle is R. Press mo lang yung R. Diba? May lalabas na rectangle. So, pwede mo siyang gawing rectangle, pwede siyang gawing ganyan, ganyan. So, yan, meron na tayong shape na rectangle. Next is yung line. Yung shortcut keys ng lines is very simple lang din. You have to press letter L. See? Meron na tayong line. Kita nyo yan. Next naman is yung circle. Very, very
Simple. Kasi, yung palatandaan lang is yung sa rectangle is yung first letter lang, yung R. While sa line is yung letter L. Siyempre, sa circle, ganun din, which is letter C. See? Lumabas na yung shape na circle. And then, kung gusto mo namang i-resize, so next na i-discuss ko yung proportional resizing. Kasi, yun nga, di ba? Sabi ko kanina, like for example, yung square at rectangle, pwede mo siyang ganon. Pag i-resize mo siya, wala siyang accurate talaga na proportion na magagawa. So, if gusto mong hindi talaga magalaw yung proportion size niya, like for example, let's press again letter R para makakreate tayo ng bagong square. Kung titignan mo, perfect square yung nandito. Kapag i-resize ko siya, di ba? Parang hindi ka sure kung perfect square siya. Kasi, size mong ganyan. Hindi ka sure kung perfect square yan So, Control Z natin para bumalik siya sa dati. So, let's say perfect square na to. Para hindi magalaw yung size niya, para maging proportional siya, all you need to do is to press Shift guys and then you drag. See? Kahit anong gawin ko, hindi magagalaw yung proportion niya. Still, it is perfect square. Yan. So, yan. Next natin gagawin is kung paano mag-select ng multiple elements. Kasi sinabi ko kanina, kapag nag-control A tayo is masiselect yung lahat ng elements na nandito sa layers or sa page. So, pwede naman natin gawin itong ganito, yung parang mag-highlight ka lang ng ganyan. Tsaka mapipili na yung dalawa, yung rectangle at saka yung dito. Pero what if yung gusto mong i-select is nandito sa taas at saka nandito siya sa baba? Yung gagawin lang natin is very simple lang din. All you need to do is to press the Shift. Shift. Okay, press natin muna yung Shift Wala munang nakaselect na elements. Press natin yung Shift. And then, i-select natin yung elements na gusto nating ma-select. For example, gusto ko itong title, incognito creation. And then, what if gusto kong mapili yung cake? So, since naka-hold pa yung shift guys since naka-hold yung shift, naka-select na yung title, kiklik ko yung cake. So, tingnan natin dito sa position. As you can see, yung na-select lang is yung cake at saka title. So, yun. Yun yung mga pinaka-basic na function, mga shortcut keys ng Canva. I hope nakapag-take notes kayo guys. Kung meron man ako nakalimutan na other shortcut keys is mag-upload ako ng part 2 ng mismong video na to. Kasi so far, ito lang yung mga basic shortcut keys na dapat nyong malaman as beginners. So, I hope nakapag-take notes kayo para magamit nyo siya kapag nag-start na kayong mag-design ng sarili nyong template. Okay? So, salamat sa panonood. And I hope may natutunan kayo sa first video tutorial natin. And aabangan ko kayo ulit sa susunod na video.